Welcome back dito sa channel natin. Andito tayo ngayon sa may EDSA Quezon Avenue. Ayon pa nga sa Department of Transportation, malapit lang simulan ang EDSA Rebuild. Yan ang bagong pangalan ng EDSA Redevelopment Project. Ano nga ba itong EDSA Rebuild? Pag-usapan natin dito sa video ito. Bago pa simulan ang EDSA Rehabilitation Project, magkakaroon pala muna ng EDSA Design Challenge. Ang challenge na yan ay pipili ang Department of Transportation ng pinakamagandang redesign ng EDSA at may premyo ang mananalo o mapipili. Para sa mga gustong sumali, makipag-ugnayan lang kayo sa Department of Transportation. Kung meron kayong idea kung paano redesign ang EDSA, isubmit nyo agad ang inyong mga entries. Kailangan pedestrian friendly, commuter friendly ang inyong mga entry. Andito nga pala tayo ngayon sa may EDSA Vertis North, ang bagong city center ng Quezon City. Kaya naman dito tayo pumunta para ipakita natin na pwede naman pala na maging ganito, at least walkable, pedestrian friendly at commuter friendly ang EDSA. Ito ang ibibigay natin na sample. Katulad nito na may maayos na mga pedestrian walkway, may canopy, ang mga waiting areas at marami pang iba. Anyway, balik tayo doon sa EDSA Rebuild Design Challenge. Ang first prize nga pala o ang mananalo ay magkakaroon ng premyo na 100,000 pesos. Ang second place naman na mapipiling design ay mananalo ng 50,000 pesos. At ang third place ay 20,000 pesos. At meron pang consolation ang People's Choice na mananalo naman ng 10,000 pesos. Tatlong areas pala ang priority sa EDSA Rebuild Project. At kailangan maging safe, inclusive at interconnected ang mga design ninyo. Tatlong specific areas sa EDSA itatayo ang EDSA Rehabilitation sa Guadalupe, sa Cubao at sa Roosevelt, Quezon City. Ang mga lugar na yan ay may maraming pedestrians at commuters. Ito ang isa sa mga example ng pedestrian at commuter friendly na mga infrastructure. Meron ditong elevator para sa mga PWD at mga senior citizens. Andito tayo sa may Philam QC Station ng EDSA Busway. Dito sa Vertis North, modern talaga ang design ng mga sidewalk dito. Kailangan na talaga na pagandahin ang EDSA at mabuti na lang at very active ang Department of Transportation pati na ang MMDA sa pagpapaganda ng EDSA.
Ang tatlong pilot areas nga ng EDSA Rehabilitation Project ay ang Cubao, Guadalupe at Roosevelt. Finally, magiging maayos na rin ang mga lugar na yan at magiging pedestrian at commuter friendly. Katulad nitong bus stop na pinagawa ng Soler Resort North. Ito ay para sa kanilang mga shuttle bus na nagsasakay at nagbababa malapit dito sa hotel. Ito ang isa sa mga example na pwede naman palang gumanda ang EDSA at maging modern. Kung napanood nyo yung SONA, yung Guadalupe Bridge Rehabilitation ay na-postpone muna. Kailangan daw muna magtayo ng temporary na daanan o bridge para hindi magkabuhol-buhol ang traffic habang ginagawa ang rehabilitation ng Guadalupe Bridge. Dito na tayo dadaan sa may Soler Resort North. I-update din natin ang iba pang mga projects na ginagawa dito sa Vertis North. Isa sa mga fastest rising development ang Vertis North dito sa Quezon City. Dati pala itong slum area na ngayon nga ay na-develop na. Dito tayo sa likod ng Soler Resort North at nasa tapat nito ang Seda Hotel. Ayon pa sa nabalitaan natin, magkakaroon ng rebranding ang mga Seda Hotels. So ayan guys, finally kahit pa paano gumanda rin yung panahon. Mahigit 2 linggo na tayo na inuulan at binabagyo. Ang Ayala Malls Vertis North ang ikalawa na mall dito sa area. Ang pinakauna ang Trinoma. Ang goal pala ng Ayala Malls ay makapagtayo o makapagbukas ng 3 hanggang 5 na bagong mall kada taon. So expect nyo na mas marami pang mall sa future.
Isa pang bagong project dito, ang Tower 4 at Tower 5. Dalawang premium office tower ang tinatayo ngayon dito sa harap ng mall. Ito na pala ngayon ang latest na progress sa dalawang office tower. Ito yung Tower 1, 2 at 3 na nasa taas ng mall. Dito muna ngayon ang temporary terminal ng mga P2P bus habang hindi pa na ibabalik ang Trinoma Terminal. Natapos na nga ang Soler Resort North pero ang UNTV Tower hanggang sa ngayon hindi pa rin tapos. Ongoing na rin sa ngayon ang Trinoma Redevelopment Project. Magkakaroon nga ng major transformation ang Trinoma. Bukod sa redevelopment, may expansion project din. Ibig sabihin may bagong extension ng mall na connected na doon sa common station at sa future MRT7 station. So ayan guys, ito yung likod ng Trinoma. Ongoing ng renovation dyan sa Sky Garden, pati na sa Mindanao Avenue entrance. Abangan nyo na lang yung update natin sa renovation ng Trinoma. By the way, kasama ang Trinoma sa 13 billion rehabilitation project ng mga Ayala Malls. Kasama ng rehabilitation doon sa Greenbelt at Glorieta. Pero sa ngayon ay dinagdagan na yung budget mula 13 billion ay naging 17.5 billion na ang rehabilitation ng mga Ayala Malls. May dagdag na rin ng mga mall na kasama. Ang Ayala Malls Abrisa sa Davao, Ayala Malls Marquis sa Pampanga, Ayala Malls Cloverleaf dyan sa Balintawak at Ayala Malls Fairview Terraces. Mas dumami na yung mga Ayala Malls na magkakaroon ng major renovation. Ngayong December naman, inaabangan na natin ang pagbubukas ng bagong Ayala Malls doon sa Arca South. Anong masasabi nyo sa iba't ibang mga development dito sa Vertis North at sa bagong EDSA Rebuild Project? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon.
Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutan na i-like, i-share ang video ito at mag-subscribe. Thank you for watching!